So guys, magandang umaga po sa ating lahat ngayon. Sa atin lang ha, dahil meron po kasi akong na-trace na isang scammer na hindi pa siya 100% na scammer talaga. Dahil po, ginagamit niya po ang apelyido ko. Ang pangalan niya po ay Ryan, tapos yung apelyido na talagang apelyido ko. Ngayon, nagpa-as if po siya na magpinsan daw po kami dahil yung tawag niya sa akin ay Gaw. Kung dito naman po sa mga Tagalog po ay ang tawag ng Gaw dito ay insan or pinsan. Ayan, may na-trace po tayo na scammer. Ginagamit po lang ang ating apelyido. Ngayon, nag-chat siya sa akin una, musta daw. Ngayon, reply ko naman sa kanya, okay lang po. Okay lang naman. Ngayon, nag-reply naman siya, taga Mabini din ako sa Anilao. Hindi naman po ako nagtanong sa kanya, di ba? Nakakapaghalata, Ngayon, sabi, nag-chat siya ulit sa akin. Taga Mabini din ako. Inulit niya yun. Ngayon, biglang humingi ng load. Ayun. isang nakaka-bad news na salita. Nakaka-bad news. Nangihingi siya ng load sa akin. Ngayon, hindi ko pa siya kilala kung sino siya. Padalawa, ang laki pa ng hiningi ng load. 5 giga 505. Ayan guys, kung makikita ninyo, giga 505 na load ang hinihingi niya. Ngayon, nagpasa siya sa akin kaagad ng mismong number niya. Sabi niya, ito giga 505. Ngayon, hindi ko naman siya talaga kilala guys kung sino siya. Hindi ko pa nga siya nakita sa personal. Ito guys, nireplyan ko siya. Dahil nagtanong nga din siya sa akin kung nasaan ako ngayon. Sabi ko, nasa probinsya namin po kasi ako ngayon sa Cebu. May Gcash naman ako, may laman kaso di ko mabuksan at wala po akong load ngayon. Pwede naman sana kitang i-load, kaso nga lang, di ko pa mabuksan Gcash ko. Pasensya na po, sabi ko. Ngayon, nagpa-asip siya dito sa akin na pinsan niya nga daw ako. Pero hindi ko pa siya kilala kung sino nga ba siya. Ngayon, sabi niya sa akin, okay Gaw, pag mabuksan ko na daw ang Gcash ko, hihiram daw siya ng 500, babayaran daw niya ako ng 600. Sabi niya, ganda, mamaya salamat Gaw. Sabi niya, salamat daw Gaw, maraming salamat daw, sabi niya sa akin. Ngayon, nagtanong siya, ngayon sabi niya sa akin, taga Batangas din kami. Sabi niya sa akin, taga Batangas din daw sila. Iyon ko kung sinong kasama niya. Hindi ko naman siya kilala. Ngayon, nagpa-asip ako, hinuhuli ko siya guys. Sabi ko naman sa kanya, kailangan mo na ba talaga Gaw ng yung pera? Sabi ko. Sabi na naman sa akin, talaga Gaw, wala kasi sala-sala pa ang kanyang pagtatype guys. Wala pa kasi, wala kasi amo ko Gaw. Pwede ba Gaw, gawin mo 1K? Sabi niya 1K. Gagawin ko na daw 1K. Ayun guys. Ayan. Malinaw na malinaw guys, sabi niya sa akin na kung pwede daw gawin ko na lang daw 1K. Patubuan na lang daw niya ako ng 500. Di mangyayari pag pinahiram ko siya ng 1K. Bali ang balik nun 1.5 dahil tutubuan niya ako ng 500. Ngayon ay nagpasalamat siya ulit sa akin guys. Sabi niya sa akin, salamat Gaw. Palagi malakas katawan mo Gaw. Okay Gaw. Sabi niya sa akin. Tapos meron pang kasunod guys. Wala mautangan ditong bigas Gaw. Nagpa-asip siya na
nagpakilala siya na hirap daw siya. Wala daw mautangan bigas daw sa kanila. Ayan. Ngayon, GCash ibigay, sabi niya sa akin, guys, GCash ibigay ko number GCash ko gaw. Salamat po gaw. Pero ang ko niya, mali ang spell. O sadyang ganito siya na mag-type, guys. Na ang ko niya nagiging okay. Nagiging okay, guys. Okay. Okay. Ngayon guys, ang reply ko naman sa kanya, guys, sabi ko, sige gaw, hinuhuli ko lang siya, guys. Dahil alam ko kasi, guys, ini-scam niya ako. Sabi ko naman, guys, sa kanya, sige gaw, load mo muna tong number ko para mabuksan ko GCash ko ngayon. Ihulog ko kaagad sa'yo yung 1K at saka kahit hindi mo na ako tutubuan, ang mahalaga may magagamit kang pera ngayon. Sabi ko naman sa kanya, guys. Hinuhuli ko talaga siya. Ngayon, magkano iloload? Sabi niya sa akin naman, guys, magkano iloload ko dyan? Tapos meron pa uli kasunod, guys. Nasaan number mo? Sabi niya, hinihingi na ng number ko, guys. Ayan, hinihingi na ng number ko. Ayan. Hinihingi na sa akin ng number ko, guys. Tapos meron pa. Kailan balik? Nagtanong siya uli sa akin, guys, dahil ang pagpakilala ko sa kanya, nasa probinsya po ako ngayon, guys, sa aming probinsya Cebu. Yan ang pakilala ko sa kanya. Sabi niya sa akin, kailan balik mo dito sa Batangas? Sabi ko naman, guys, hindi, guys, nag-reply muna ako sa kanya nung nag-chat muna ako sa kanya uli. Nag-reply ako kung sinasabi niya sa akin, guys, na yung kung magkano daw iloload niya sa akin. Ngayon, guys, sabi ko, kahit regular 50 para mabuksan ko lang GCash ko at nang maihulog ko kaagad sa iyo tong 1K. Ito po, number ko. Binibigay ko sa kanya, guys, yung number ko. Ayan, guys. Ito po yung number ko. TNT po yan, sabi ko. Sabi ko ulit sa kanya. Pag na-load mo na ako, buksan ko kaagad GCash ko para maihulog ko agad tong 1K. Tapos kung may GCash ka, papasa na lang din po ng number nyo para sisend ko na lang po sa inyo. Tapos nireplyan ko yung sabi niya kung kailan balik ko daw sa Batangas. Guys, sabi ko naman sa kanya, baka po next month pa po. Yan ang reply ko sa kanya, yung nagtanong siya sa akin kung kailan balik ko sa Batangas. Ang reply niya, guys, ito, guys. Ganun ba? Totoo ba yan? Sabi niya sa akin, nanigurado siya sa akin, guys. Nag-reply na siya sa akin tungkol dun sa pera. Ngayon, guys, sabi niya sa akin, ganun ba? Totoo ba yan? Papadalhan mo ako? Manghihiram ako manghihiram ako pang-load. Manghihiram daw siya, guys, ng pang-load. Ilo-load niya daw ako. Ayan, guys. Inuhuli ko talaga siya, guys. Ngayon, sabi ko, nireplyan ko. Dahil nanigurado siya. Sabi ko, guys, sa kanya, oo naman, ganun ako kabait sa kapwa ko. Lalo na pag walang, pag alam kong kailangan nyo, kaso lang, wala talaga akong pang bukas ng GCash. Sabi niya, wait lang ha. Nireplyan niya ako, wait lang ha, sabi niya. Sabi ko naman, okay, sige. Wala ka pa yatang bigas dyan. Sabi ko, wala ka pa yatang bigas dyan. Kawawa ka naman po. Sabi ko, inuhuli ko talaga siya, guys. Ayan. Tapos sabi naman niya sa akin, nireplyan niya, kagad. Ayan. Oo nga magtatanghali na lang, wala pang almusal. Wala pa daw siyang almusal, guys. Nagmamakaawa siya, guys, para lang siya hindi matris, guys, na siya ay scammer. Ayan, guys. Sabi ko naman, ang reply ko naman sa kanya, guys, naku, mahirap nga yan. Mag-isa ka lang ba dyan? Sabi ko sa kanya, guys. Sabi naman niya sa akin, reply niya sa akin, anak ko, kanya nga CP ito. Sabi niya, anak niya daw kasama niya.
Dahil tinanong ko siya kung mag-isa lang ba siya sa kanila. May anak na daw kasama niya. Sipi nga daw ng kasama niya. Anang anak niya yung ginagamit niya. Eh ngayon guys, yung nireply niya sa akin, nag-send po ako ng emoji. Ayan. Na awang-awa ako sa kanya. Ayan. Nag-send po ako ng emoji. Awang-awa ako sa kanya. Ngayon, inulit ko sa kanya na load mo na yung number ko para maihulog ko na yung 1K at nang makabili ka ng bigas mo dyan. Sabi ko sa kanya. Tapos ngayon guys, para maniwala siya na hindi ko mabubuksan yung Gcash ko. At ito ang ginagawa natin guys para siya ay mapaniwala natin. Dahil scammer siya. Ngayon, ating tuturuan ng leksyon. Ito naman guys, ating ipinakita sa kanyang katunayan guys na hindi mabubuksan yung ating Gcash. Ayan. Ayan. So, tapos, sinat ko ulit siya. Ayan, hindi ko pa talaga mabuksan gaw. Ibig sabihin pinsan. Sabi ko, ayan, hindi ko pa talaga mabuksan insan. Dahil insan nga yung pakilala niya sa akin. Magpinsan daw kami. Pero hindi ko siya kilala sa personal. Kahit dito sa Facebook, hindi ko siya kilala. Sabi niya, wait go ha. Hiram ako para maka-load ka. Hiram daw siya ng pera para maluran niya daw ako. Sabi ko naman, sige at mahirap yun pag wala kang makakain dyan gaw. Sabi ko, sige at mahirap yun pag wala kang makakain dyan insan. Sabi ko naman sa kanya, concern pa ako sa kanya para lang mahuli ko siya. Ngayon, ngayon, nagdududa na siya sa akin dahil parang nakakalat siya na hinuhuli ko lang siya. Ngayon, ang tagal niyang nag-type nito, siguro pinag-isipan niya ng mabuti. Ito ang reply na sa akin. Sa tagal, ilang minuto siguro bago siya nakapag-send sa akin ng reply. Ngayon, gaw, walang scam to. Mahirap po ako. Gaw, paloadan kita gaw. Awa mo na, sana totoo gaw, okay. Sabi niya sa akin, ito guys, oh. Sana totoo gaw, okay. Nagmakaawa siya sa akin. Ayan. Nagmamakaawa siya sa akin guys. Sabi ko naman guys, ang sagot ko sa kanya, dahil nagdududa siya sa akin na, na hinuhuli ko nga siya. Sabi ko naman sa kanya, bakit naman kita i-scamming gaw? Alam ko naman na kailangan mo talaga itong pera, tsaka ganun din naman ako gaw, kapag nangangailangan din syempre lalapit din ako sa taong meron. Sabi ko pa sa kanya, at sino lang ba naman ang magtutulungan, di ba tayong mga kanduloy lang din naman. Sabi ko pa sa kanya, pinapaliwanag ko ng ayos para siya ay mapapaniwala ko. Ayan guys, yung aking reply sa kanya, mahaba yung reply ko sa kanya guys. Ayan. Tapos sabi niya, hindi pa nadating ang load. Sabi niya kagad sa akin guys, napaload ko na gaw, or sa Tagalog pa, napaload ko na insan. Ayan. Sabi ko naman dito, sige, aantayin ko na lang gaw, aantayin ko na lang insan pag nadating ang load para mabuksan ko Gcash ko gaw ko insan, at papasa ko na sa'yo kaagad yung 1K pag nabuksan ko na gaw. Ayun. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya pa sa akin, gaw, na-load ko na gaw, antay ko ha. Sabi niya uli, salamat gaw, sana malakas palagi katawan mo gaw. Yeah. Sana daw malakas palagi katawan ko. Ayan. Ayan. Ngayon, may pasinsin pa siyang emoji guys. 3 emoji na naiyak. Ayan guys, para maniwala ako sa kanya. Ayan. May emoji tapos sabay heart. Akala niya siguro guys, maghuhulog ako, totoong maghuhulog ako sa kanya. At alam ko kasi guys, scammer to sigurado guys. Sabi niya ulit sa akin, pagka-send niya ng heart sa akin at yung payak-iyak na emoji, 3 piraso, tas isang heart. Ngayon, gaw, sabi niya ulit sa akin, gaw,
Diyan na ang load. Nandito na daw ang load. Sabi niya. Ay, totoo guys, nadating na ang load guys. Napaniwala natin siya guys. Nag-load siya sa akin ng 50 guys. Ayan. Ang tanong guys, saan siya kumuha ng pang-load niya kung siya walang wala? At saka kung siya hindi scammer. At totoo siyang naghirap, wala siyang 50, may pa-load lang sa akin. Ano? Wala siyang 50, dapat may pa-load sa akin. Pero yung load guys, nadating na. Napaniwala natin siya na nasabayan natin yung pang-i-scam niya. Tapos sabay nag-like siya uli. Gaw, ano na? Inulit niya pa sa akin, Gaw, ano na? Ano na Gaw? Tapos na iyak-iyak na may emoji, 2 piraso na ulit. Ayan. Ayan, 2 piraso na ulit na emoji. Nagpayak-iyak. Ayan. Sinend ko lang. Hindi ko pa nireplyan. At ito. Guys, sana pagka may na-trace kayo na scammer, ganito din gagawin ninyo para hindi lalong kumalat yung mga scammer dito sa buong mundo. At mahirap na. Kagaya ko guys, na sobrang hirap ko din ngayon guys dahil ang aking mag-ina guys, nandito po kami sa hospital. Sa totoo lang guys, nasa hospital po kami ngayon. Talagang hirap na hirap po kami. Gawa ng ang trabaho ko po guys ay isang construction worker lang po ako. Tsaka yung trabaho ko simula nung buntis yung aking asawa guys ay hindi tuloy-tuloy po ang trabaho ko. Sa mga local lang po ang aking trabaho kasi guys, hindi tuloy-tuloy di sa kumpanya. Ngayon guys, sobrang hirap guys. Ay yung aking sinasahod sa linggo-linggo guys, sapat lang sa aming pagkain guys. Minsan pa nga guys, nagkulang pa. Ngayon wala ho akong naipon kahit konti. Sa pagpanganak ng aking asawa, cesarean pa po siya guys. Tapos ngayon, ito ang bubungad sa akin guys, i-scamin pa ako sa isang scammer na walang mudo na ito. Walang awa sa kapwa ni tao, naghirap din. Hindi niya alam ang sitwasyon ko ngayon Ako, kita niyo naman ho sa aking background ho guys, nasa hospital ho kami ngayon ng aking asawa. Hindi ko pa nga ho alam guys kung anong gagawin ko para lang mabayaran namin ang buo, kung magkano man ang magiging bill namin dito dahil 3 araw kami nga. 3 araw namin bukas dito guys. Hindi pa namin alam kung magkano ang bill namin dito. Hindi pa nanganak po ang aking asawa at sabi po ng doktor, pauwiin ho muna kami daw sa bahay pagka hanggang Lunes ay hindi pa nanganak. Ngayon, hindi pa naman ho kasi kabuwanan ng aking asawa. Nagkasakit na kanyang tiyan, dinala ko agad dito kahit walang pera. Dahil yung pera guys, alam ko, kikitain ko yun kahit sobrang hirap po ngayon guys. Kahit wala akong trabaho na sasapat yung sasahurin ko sa aking bayarin sa kung magkano man ang magiging bill namin dito guys. Ang Panginoon na ho ang bahala. Malakas po ang tiwala natin sa Panginoon. Yung pera guys, kikitain ko kagad, kikitain ko yun guys. Ang buhay po ng aking mag-ina, hindi ko ho may pagpalit sa kahit at sa anumang bagay guys. Dahil napaka-importante po sa akin yun guys, mag-ina ko yun guys. Ito ang bumugad sa aking isang scammer guys. Ay sana guys, makikilala niyo ito kung taga saan man ito o totoo ba itong lugar niyang sinasabi niya sa akin na nagpakilala sa akin na Kanduli siya, tapos ay siya naman ay nagpakilala na sa Mabini din siya, sa Anilaw daw siya. Ayun guys, at itong scammer na ito talagang gipit na nga ako, ginigipit pa ako. Wala pa nga ako kahit piso po may abot dito sa parating na bill sa aking mag-ina. At wala, sa totoong buhay po, wala po akong kaipon-ipon. Niwala ako, yung pagbubuntis po ng asawa, pinag-ipunan ho sa loob ng 9 na buwan, pero wala ho tayong magagawa guys. Dahil yung sahod ko guys, sapat lang po sa pangaraw-araw namin, saka sa lahat ng mga pangangailangan sa aming bahay, sapat lang ho dun.
hanggang doon lang talaga. Pero ang Panginoon na akong bahala. Kung ano man ang mangyayari sa aking mag-ina, sana lang ipagdasal ko lang na magiging maayos po at magiging success po ang panganak na aking misis. At talaga sa totoong buhay wala akong pambayad sa hospital. Sa billing dito guys, wala akong pambayad. Tapos ganito lang ang gagawin sa akin ng isang scammer. Wala nga ako kahit piso, i-scamin pa ako ng 1T. Oh. Kita niyo naman guys, pinaliwanag ko lahat guys kung anong kailangan niya sa akin. Pera, pinipirahan niya ako. Ang tawag doon is scammer. Ayan siya guys. Ayan siya guys. Ayan. Ginamit niya pa apelido ko. Sa lahat ng mga Candole, huwag kayong magtiwala dito. Ayan. Ryan Candole po ang nakapangalan ng kanyang ng kanyang account. Ryan Candole. Sa lahat ng mga Candole, huwag kayong maniwala dito kung may mag-add friend sa inyo at biglang mag-chat sa inyo na mangumusta. Huwag nyo basta replyan kung wala kayong sapat na panlaban sa taong to. Dahil ito, ang taong to ay isang scammer po. Scammer siya pero hindi naman pang-i-scam yung ginagawa ko siguro guys. Yung siya ang bali, parang siya ang na-scam.